Hi guys, Milab Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga fire signs, Aries, Leo, and Sagittarius. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa may description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Aries. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Aries sa mga susunod na mga araw? Okay, so we have here the Ace of Cups, the Chariot, the Four of Wands, and the Four of Pentacles. Okay, so there's going to be a new beginning for you. Okay, paparating na itong new beginning na ito na maaaring humantong sa isang masaya na engagement or kasalan or parang pagdiriwang. Okay? Ang parang disadvantage lang nito, maybe maapektuhan ka financially. You will find na maganda nga yung love life mo, pero yung takbo ng finances mo, parang kailangan mong magtipid. Okay? And then, we have here the Judgment card, the Emperor, the Six of Wands, and the Ten of Wands. Okay, so parang sinasabi dito na kailangan mong maging wise, kailangan yung mga decision makings mo, sinasaalang-alang mo yung sarili mo na kapakanan. Kasi mamaya, maging problema ninyong dalawa yung finances, no? Maaaring may mga responsibilities siguro na parang maniniglect or parang maabando na ganyan, mapapabayaan ng mga responsibilidad dahil siguro nakafocus doon masyado sa love life. Okay? Pwede rin naman na baka itong person mo ay may mga ipapaako sa'yo na mga suliranin na may kinalaman sa pera at mamaya baka ikaw yung mahirapan kaya kailangan mong isipin yung sarili mong kapakanan. Okay? And then we have here the Eight of Cups, the Strength card, and the Page of Pentacles. So, ang mangyayari, medyo magkakaroon ka ng disappointments, parang hindi mo mararamdaman masyado yung happiness. Kasi nga, may mga problema. Kahit na sabihin natin in love kayo sa isa't isa, na parang committed naman kayo with each other, pero sa dami ng problema na hinaharap ninyo or yung mga responsibilities na kailangan ninyo nagampanan, parang nagkakaroon tuloy ng kakulangan or parang dissatisfaction between the two of you. Pero nakikita ko dito na you are trying to be strong para sa person na ito, especially kung yung person na ito ay Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Maaari rin kasi na itong person na ito is less yung financial stability niya medyo hindi pa nga ganun nakaganda as compared to you. Okay? Or pwedeng mas marami ka nang naipon kaysa sa kanya. Pwedeng mas maganda yung trabaho mo kaysa sa kanya. Pwedeng immature pa siya when it comes to responsibilities unlike you. Pero nakikitaan mo siya kumbaga ng potential na maybe someday baka magbago siya, baka maging maganda yung takbo ng buhay niya, ganyan-ganyan. Kaya kahit na hindi ka nakukontento sa kung ano yung kaya niyang ibigay sa'yo, nagpapaka-strong ka, hoping na someday, maging maganda yung takbo ng future niya. Okay? And then we have here the Nine of Swords and the Queen of Wands. Pero ayun nga, dahil
parang feeling mo mas pinoproblema mo itong mga bagay na to, ikaw tuloy nai-stress. Okay? Talagang tinatatagan mo dito yung loob mo. And then we have here the Hermit, which is saying na mag-reflect ka, mag-isip-isip ka. Okay? Kasi baka mamaya nabubulagan ka. Minsan, kailangan mo ring magpaka-practical. Hindi pwedeng parang puro ka na lang pagmamahal. Okay? Hindi tayo mabubuhay sa pagmamahal lamang. Okay? Lalo na kung itong pagmamahal na to puro sakit lamang or pahirap ang ibibigay sa'yo. Okay? So for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Aries. Para sa mga Leo, okay, let's see. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Leo sa mga susunod na mga araw? Okay, so we have here the Seven of Pentacles, the Two of Cups, the Two of Wands, and the Ten of Cups. Okay, kung halimbawa na ikaw ay nasa isang long distance relationship with someone or pwedeng pamilyado na kayo, ganyan, pwede ang sinasabi dito, magkakaroon naman ng magandang kahihinatnan or bunga yung pagmamahalan ninyo na dalawa. Okay, maaaring sa mga susunod na mga araw, mabiyayaan kayo ng pwedeng basta may blessing na darating sa inyo na sadyang magbibigay ng kasiyahan sa relationship ninyo na dalawa or sa family ninyo. Okay? And then we have here the Seven of Cups, the Ace of Pentacles, the Page of Wands, and the Temperance card. So, ang sinasabi dito parang ang dami talaga, no? Ang daming opportunities na darating na parang biglaan na may mga pagpipilian ka sabay-sabay na pwedeng magdadala sa iyo ito ng financial stability or malaking pagkakakitaan, malaking pera. Parang feeling mo ito yung tamang, parang everything is happening to you right now at the right moment, parang panahon mo to. Parang ganyan. This is the perfect time for you to be happy, to have financial stability. Ganyan. Okay? And then we have here the Eight of Pentacles, the Fool, and the Queen of Pentacles. So talagang nakasenter sa finances. Parang sa work. Mabibiyayaan ka dito ng magandang work. Parang busy-busy ka pero masaya ka. Kasi nga malaki yung kikitain mo, malaki yung kapalit na pera. Na parang kahit na busy ka, masaya ka, stress-free ka, and nagiging ka dito, financially secured. Okay? And parang nabibili mo na lahat ng gusto mo. Okay? And then we have here the Two of Pentacles, again, busy-busy talaga. And then the Five of Wands, na pwedeng yun pa, yung maging sanhi ng conflict ninyo na dalawa. Pwede siguro na masyado ka nang natuwa, kaya parang nabawasan yung oras mo sa family mo or sa kanya, na pwedeng pagmulan ng inyong pag-aaway. Okay? But we have here the Hangman na kailangan lang ninyong magkaunawaan. Kailangan nyo lang na tingnan lahat ng aspeto ng relationship ninyo para maiwasan kumbaga itong posibleng magiging problema ninyo. But otherwise, ang sinasabi dito, lahat ng pagkaante-ante mo, lahat ng hihirapan mo ay magkakaroon ng magandang bunga.
Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Leo. Para sa mga Sagittarius, okay, let's see. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Sagittarius sa mga susunod na mga araw? We have here the Two of Swords, the Eight of Wands, the Ace of Swords, and we have here the Strength card. Okay, so sa mga susunod na mga araw, may possibility na merong makikipag-communicate sa inyo na meron siyang gustong aminin or linawin sa'yo. Pwede rin na gusto niya na humingi ng sorry sa iyo. Pero hindi ka sure kung maniniwala ka ba sa sinasabi niya or kung papatawarin mo ba siya. Okay? And then we have here the Ace of Wands, the Ten of Swords, the Seven of Swords, and the Four of Cups. Pero syempre, kapag nag-reach out sa'yo, yung tao na to, hindi maiiwasan na kikiligin ka. Parang mararamdaman mo, bigla na na-miss mo siya, na kailangan mo siya. Ganyan. Pero, ayun, niloko ka nitong tao na to, may ginawa sa'yo to na hindi maganda, na pwedeng yun lang yung pumipigil sa'yo para talagang mag-all out ka na makipaglandian sa kanya. Because masyado kang nasaktan sa ginawa niyang pangloloko sa'yo before. Okay? And then we have here the King of Pentacles, the Hierophant, and the Ten of Wands. Pero sasabihin niya sa'yo na seryoso siya, handa siya na mag-commit sa'yo, na pwedeng sasabihin niya rin na handa rin siya na ayusin kung ano man yung mga naging problema between the two of you. Okay? And then we have here the Three of Swords and the Sun. So, medyo conflicted ka talaga dito. You don't want to get hurt, but you feel happy somehow whenever this person reaches out to you, whenever you are talking with this person, natutuwa ka. Pero, andun pa rin yung pain eh. Kaya, right from the start with the Two of Swords, conflicted ka. Okay? And then we have here the Six of Cups. Pero ayun nga, dahil sadyang ikaw ay marupok at syempre, masaya ka naman. Okay? Malaki yung possibility na makikipagbalikan ka dito sa tao na ito. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Sagittarius.